sa ating kura paroko, si Father Hans, sa aking mga kasamang pari, sa inyo pong lahat, Happy Fiesta. We all know that God cannot be outdone in His generosity. Ano ba naman ang may bibigay natin sa Diyos na wala siya? Pero, sa mga nagbibigay, palaging may kaakibat na pagpapala. Bago pa lang ako magpunta dito, gusto ko sanang sabihin kay Father Hans na simulan natin ang misa ng mayroong pagbabasbas ng banal na tubig sa lahat. Pero, nung kami papasok na, biglang bumagsak ang ulan. At sabi ng Diyos, sapat na yan. Sapat na. By mere coming here, my brothers and sisters, wherever you came from, you are already blessed. By mere coming here, wala pa ang misa, ang marami sa inyo ay pinagpala na. Kanina, habang papasok ako, sabi nung isa, natatandaan mo kami, Father. Alam po ninyo, napakahirap na tanong yun. Ano po? Kami po ay taga-Bulacan. Taga-Bulacan. Sabi ko, ay, may taga-Bulacan. Ano po? Pero nung kanina, magsisimula ng misa, may bumati, tinanong ko siya, taga saan ho kayo? Ako po ay galing sa Cebu. Mayroon pa bang lalayo sa Cebu dito? I assure you, by mere coming here, you are already blessed. My dear friends, my brothers and sisters, what is necessary to be blessed? The first reading says, be humble. Be humble. Don't wait for God to humble you. Be humble. Ano ba naman ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos? Sa mga nakalipas na araw, paulit-ulit ko po itong sinasabi. Ipaalala sa karamihan, gaano man kayaman, gaano man katanyag, gaano man kataas ang kinalalagyan sa buhay, kailangan mong maintindihan. At kung hindi mo naintindihan ang buhay, bumisita ka sa 3 lugar. Bumisita ka sa 3 lugar. Ang una mong bisitahin ay sementeryo. Magpunta kayo sa sementeryo. Magpunta kayo, maupo kayo doon, tingnan niyo ang paligid, at hari nawa maintindihan ninyo na kahit sino kayo, darating ang araw, matatapos ang buhay mo sa mundong ito. Walang mayaman, walang senador, walang doktor, walang inhinyero, walang pari, na hindi natapos ang buhay. Maiksi lang ang buhay. At kung sinasayang natin ang ating mga panahon sa mga bagay-bagay na hindi naman natin madadala, na kung saan itinatanghal natin ating mga sarili, na tila ipinapakita natin sa ibang tao na habang panahon tayong nandito, ang sementeryo ay nagpapaalala na may hangganan ang buhay. Ano po? May hangganan ang buhay. Malungkot man na tanggapin ang katotohanan na nasasaad sa aklat ng mga awit. Sabi doon, life is only 70, 80 for those who are strong. Nung una, habang binabantayan ko ang aking ama sa ICU, sinulat niya sa kapirasong papel, I thank God I'm 82. Sabi ko, ba't kaya sinulat ng tatay ko ito? I thank God I'm 82. Yung pala, nagpapasalamat siya
na umabot siya ng 80. Ano po? Pero ang aming panganay na kapatid, pumanaw nung 1 taon, 65 lang. 65. Kasi nung namatay ang tatay namin ng 82, umaasa kami, 82 rin kami. Ang panganay, 65. Nagreklamo lang ng sakit ng tiyan, after 4 hours, patay. Sa emergency room ng isang hospital. Life is short. For others, it will be shorter. But according to this study, lifespan of a Filipino people ranges only for men, 71. For women, 73. Hindi ko alam kung bakit mas mahaba ang buhay ng babae. Ano po? Siguro pag namatay si Mister, medyo humahaba ang buhay ni Mrs. Ano? Hindi ko alam. Pero yung 73, maiksi pa rin yun. Hindi po ba? Ano? Maiksi. Kaya nung nag-birthday ako, sabi ko, 64 na ako. Sabi nung kasama kong pari sa seminaryo, ay, malapit ka na. Malapit ka na. Ito po ang mukha. Kung 70 ang buhay, kung 71, 6 years na lang, no? Malapit na. Pero yung ibang mukha nyo, mas malapit na ho kayo. Huwag nyong asahan. Kung mukha ang pagbabasihan, sigurado akong maraming mauna sa akin. Di po ba? Huwag aksayahin ang buhay. Huwag aksayahin. Kaya nga tuwing simula ng Kwaresma, pinapaalala sa atin, ikaw ay nagmula sa alikabok, magbabalik sa alikabok. Ikalawang lugar na dapat pinupuntahan ay ang hospital. Bumisita kayo sa hospital. Hindi yung may sakit na kayo nung kayo pumasok sa hospital. Makikita nyo rin, wala ring mayaman, wala ring mataas ang posisyon, na sabi nga'y binibigyan ng karapatan na gumaling. At lahat ay mayroong kahinaan. Hindi ka pwedeng magmayabang. Napapasok ka sa hospital na ikaw ay may posisyon, pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Kaya, habang walang karamdaman, magpasalamat. Habang walang karamdaman, magpasalamat. Kaya nga yung iba na mayroong karamdaman, punta ng punta lahat sa mga healing masses para gumaling. Para gumaling. Pero ano sabi po ng Ebanghelyo? Ang pinakamahalaga ay makapasok ka sa pinto ng langit. Hindi naman nagmamadali, di po ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Ang mahalaga, makapasok ka sa pinto ng langit. Ang ibig ko sabihin, sayang ang kalusugan kung sa impyerno ka lang masasadla. Sayang. Ang sarap-sarap ng kinakain mo, ang ganda na sasakyan na sinasakyan mo, maniwala ka, kahit gaano kakayaman sa mundong ito, hindi ka makakabili ng aircon sa impyerno. Mga minamahal na mga kapatid, ang kalusugan, ang pagkakasakit ay pagpapaanyaya na magdala sa atin ng kababaang loob. Ikatlo, bumisita kayo sa mga preso, sa city jail. Alam po ninyo, isa sa corporal works of mercy, visit those who are in prison. Takot na takot tayong pumasok sa preso, pero marami sa atin ang nakakulong sa sarili nating yabang, sa sarili nating takot. Kaya hindi ko makalimutan ito nang pumunta kami. Dati ang tawag pa lang dyan, iba na ang tawag, mental health na, di ba ba? Iba na.
Pinaganda na ang tawag doon sa hospital, di po ba na? Sa Mandaluyong. Habang kami naglalakad na ganyan, pinapakita sa akin yung doktor, yung mga lugar na kung saan iba sa mga may sakit, nakakulong. Bakit? Bayolente. Ano po? At habang kami naglalakad, sabi nung isang may sakit, "Shh! Shh! Alam po naman ninyo, pag may sumisitsit, lumilingon tayo, di po ba? Shh! Di lumingon ako. Bago pa masabi ng doktor na huwag kang lumingon, napalingon na ako. Di po ba na? Para huwag mong pansinin. Ay nung napalingon ako, sabi nung may sakit, bakit kayo nakakulong? Ay di ako'y napaisip. Sabi ng doktor, bakit mo sinabing nakakulong kami? Sabi ng may sakit, kasi nasa loob kayo ng rehas. Ang pagitan namin ay rehas. Sa kanya kami ang nakakulong. Siya ang malaya. Alam niyo hanggang ngayon, pinagninilayan ko yun. Na pwede kang naglalakad kahit saan, pero baka ikaw ang nakakulong. Mga minamahal na mga kapatid, bumisita kayo sa preso upang maipaalala sa inyo na darating ang araw, mayroong paghuhusga. Mayroong paghuhusga. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito? Hindi lang para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman, kundi ipaalala ang kahalagahan ng buhay. Tinalikuran na Saint Charbel ang karangyaan ng lipunan, naging monghe, naging ermitanyo. Dinadalaw siya ng mga tao para tanungin kung ano ang kanyang may papayo. Matagal na siyang patay, patuloy siya nagpapagaling. Doon sa ibang nabasa kong pinagaling niya, napanaginipan lang siya. Paggising nila, magaling na siya. Can you imagine? They simply dreamed of the saint, and upon waking up, they are already healed. Magandang itanong yun, ano ang inyong mga panaginip? Ano ang naglalaro sa inyong mga isipan? Sapagkat kung malayo ang ating kalooban sa Diyos, ano ang laman ng ating puso? Napakadali sa Diyos na sabihin ikaw ay gumaling. Napakadali. Walang imposible sa Diyos. Ngunit, ang unang pagbasa ay nagpapaalala, ano ang meron ka? Ano ang meron ako na humihingi ang Diyos ng kababaang loob? What is in our hearts that God invites us to say, be humble. Be humble. Magpakumbaba. Magpakumbaba. Marahil mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan at ang pagpapaalala na hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga pagpapala. Ngunit may mga taong hindi nakakatanggap kasi sarado ang isip, sarado ang puso. Ang meron lang kababaang loob, ang nagbubukas ng mga pintuan ng ating mga puso upang ang biyaya ng Diyos ay makapasok. Be humble. And because of that, you have left behind the pride, the ego. You left behind your own dreams. I remember a story that as someone was very sick,
And he was already seated inside the church. And a sick person came, more sickly than his. He saw it, and he has given up his chair for that person. Alam niya, kailangan niya nakagalingan. Pero nakita niya sa kanyang kapwa ang higit na pangangailangan. At ang kwento ay, sa pagtayo niya, sa pagbibigay niya ng kanyang upuan sa ibang may sakit, naramdaman niya kaagad na siya'y pinagaling. My dear friends, my brothers and sisters, hindi ko naman sinasabi sa inyong tumayo kayo dyan at papasukin yung nasa labas para sila naman. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang ibig ko sabihin, baka ang mga inuupuan natin sa ibang lugar ay pedestal ng ating buhay, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi makapamuhay sa atin sa araw-araw. Again, I say to you, before you came, by just being here, you are already blessed. Amen. May dalawang pahabol lang po ako. Kagabi, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko para sa misang ito. Hindi ko po maintindihan. Meron po sa inyo mga may sakit. Ano ba yung lipoma? Lipoma? Ha? Tama ba yun? Hindi ko alam yun. Ano po? Ha? Kayo po ay pinagagaling sa inyong sakit na lipoma. Kung kayo yon, sabihin nyo lang kay Father Hans, ano po? Nangingilabot ako. Ano po? Hindi ko alam yung sakit na yun. Ano po? Alam ko lang cancer eh. Ano po? At yung iba, pagagalingin pa. Sabi po kanina, syukran. Ang gusto ko pong dalhin yung pauwi na salita ay inshallah. Inshallah. Ano? Opo? Inshallah. Manalig kayo. Ang ibig sabihin nun, God willing. God willing. Ano po? May sakit ako, pagagalingin ako, inshallah. Ano po? Dalawa nang tatandaan nyo, syukran at inshallah. Natutuwa ako. Napagbigyan ako ni Father Hans. Ano po? Namilit lang ako eh. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for God's blessing. May God, the glorious and joy of the saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayer, bless you and your family with unending blessings. Amen. Freed through their intercession from present ills, informed by the example of their holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. Amen. So that together with all, you may possess the joys of the homeland where Holy Church rejoices, that her children are admitted in perpetual peace to the company of the citizens of heaven. Amen. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord.
Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slave said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. It's good to understand that weeds, sa Tagalog ang ginamit, mapanirang damo. That weeds is not always about sin. It is not always about bad people. Weeds are just part of life. Many of them are just inconvenience. Weeds are just inconvenience. C.S. Lewis have said this, "If your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are simply complaining about inconvenience." Problems have solutions, inconvenience need a new set of attitude. Panibagong pananaw. Ano po? There are inconvenience that are really part of life. Gusto mo mag-aral, gusto mong makatapos, gusto mong magandang grade, gusto mong magandang kinabukasan, then it comes with inconvenience. It comes with inconvenience. Mahirap ngayon, maluwag pagdating ng araw. Kung ayaw mo mag-aral, masarap ngayon, pagdating ng araw, hirap. Mamili ka. Mamili ka. They are simply part of life. You can avoid them, you can complain about it, or you can use them to grow as a better person. What are your inconvenience? Stop complaining about the rain. It's part of life. Ayaw mo lang magdala ng payong, nagrereklamo ka sa ulan. Di po ba, anak? Sadyang bahagi ng buhay yun. Kung matangkad ka, minsan maganda, minsan hindi. Di ba? Nakwento ko na ito. Palagi ako nagta-travel. Ha? At habang nilalagay ko yung aking luggage sa compartment, syempre abot ko. Matangkad ako eh. Di ba? Ay may katabi akong babae, maliit. Hindi talaga niya maaabot. Ano? Tinitingnan ko kung tutungtong siya sa upuan o anong gusto niya. Sabi niya, "Kuya, pwede makisuyo?" O di nilagay ko. Sabi niya, "Ay, nakakainggit ka, ang tangkad mo." Di ba? Ano? Ganun talaga. Kumain ako ng Star Margarine eh. Ano? Oh. At nang kami lumilipad na, yung tuhod ko nakasayad sa upuan ng nasa unahan ko. Ang sakit sa tuhod. Ang sakit. Yung katabi kong maliit, hindi abot ang sahig. Kukuya-kuya-koy. Ano po? Kaya sabi ko sa kanya, nakakainggit ka. Ang liit mo. Di ba?
whatever, it comes with inconvenience. You rather complain about it or you do something about it. You do something about it. Many of them are not problems. They are simply part of life. Another inconvenience, diabetic ako. Yan ang pamana ng magulang sa amin. Walang perang may pamana, sakit na lang. Di po ba, no? Member ako ng media. Ha? Mediabetes. Di po? Oh, at na-stroke ako. Hindi dahil may problema ako sa puso, kundi dahil sa diabetes. Walang namamatay sa diabetes. Komplikasyon. Ano pa? Oh, ganon talaga. Na-stroke ka. Nung nakabangon ka, milagro. Sabi nung cardio, kung may barayan sa utak, may barayan sa puso. Sabi nung isang cardio, wala po. Katatapos lang ng 2D echo. Sabi nung isa, meron yan. Ang hirap nung pinagtatalunan ka. Hindi po ba, no? Kasi, alam mo naman, kada test, may presyo. Hindi po ba? Kung libre sana, hindi naman. O, test. Angiogram. Ngayon, nakahiga ka doon. Ha? Inahit mo na lahat. Di ba? Kasi kung hindi pwede sa braso, ay di sa singit. O, nung nakikita nila, ha? Hindi pa man din ako pinatulog. Kasi sabi ng neuro, huwag niyong patutulugin yan. Baka hindi na magising. So, alam ko lahat, nadidinig ko lahat, nakikita ko lahat. Parang naglalaro sila ng video game. Sabi, ilan ba ang bara? Sabi, 7, Father. 7? Ha? Nagkukwenta yung mata ko. Ano po, sabi ng doktor ko, Father, may discount. Ha? Bakit? Ang mahal ng stent, 310,000 ang isa. Ay 7. 2.1 million agad. Ha? Siyempre, kinukwenta mo sa kukunin yun. Diba? Sasagutin ba ng insurance yun? O, dinandong ka, nakahiga kang gano'n, wala ka man magagawa. Pagkatapos nun, ang mas malaking problema, Father, para wala ng bara, huwag kumain ng bawal. O, alam niyo yun. Diba? Ano po yung bawal? Basta masarap, bawal. Tapos, di po ba, ano? Masarap po ba yan? Ay, masarap ito, Father. Bawal. Di ba, ano? Ganun lang kabilis. O, di bumaba ang timbang ko from 87 to 72. Anong requirement? Dapat ang cholesterol ko hindi aabot ng 50. Your cholesterol must be 50 or below. Anong normal cholesterol? Doon sa mga nagpapatest, 120. Can you imagine? 120, ako 50. But since 2022, ang cholesterol ko 35. 35. Diba? My dear friends, sadyang ganun. Mamili ka. Patay o bawal. Diba? Whatever you choose, it comes with inconvenience. Whatever you choose, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mo ng trabaho, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong sahod, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong mapangasawa, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong sasakyan, it comes with inconvenience. Gusto mong tumira dyan, malapit lang, it comes with inconvenience. Lahat may kapalit. Lahat may kapalit. Di po ba, anak? Gusto mong makinis ang mukha mo, it comes with inconvenience. Di ba? Mahirap yung nagpunta ka sa Boracay, nakapayong ka sa beach, di ba? Ano ba naman yan? Maliligo ka sa dagat, nakapayong ka. Di ba? Ayaw mong mainitan. Ano ka? It comes with inconvenience. And inconvenience are not problems.
They are simply part of life. Old age is not a problem. It is just part of life. Gusto mong mahaba ang buhay, talagang tatanda ka. At pag tumanda ka, talagang manghihina ka, lalabo ang mata mo, babagal ka, maraming bawal, maraming sakit, maraming gamot. Ganon talaga. Di po ba, no? Huwag kang magrereklamo. Kung gusto mo na walang hirap, di patay. Di po ba, no? Ganon lang naman yun. Ano sabi ko sa matandang reklamo ng reklamo, 85 years old, Nanay, ang dami mong reklamo. Ang tanda mo na, dapat nga patay ka na eh. Di ba? Si Father naman, di ba, no? Oh, akala ko magagalit, akala ko di na magsisimba. Ha? Nakita ko naman, lalo nagsimba. Naintindihan niya, malapit na siya. Di ba ba, ano? Oh, aba, umabot pa siya ng 95. Naglalakad ako sa landmark. Ha? Tapat ng isang restaurant, may sumigaw, Father Dave! Diyos ko, makakahiya. Ha? Father Dave! Tingin ng lahat ng tao, nakita ko yung sumisigaw na matanda, naka-wheelchair. Pinuntahan ko, sabi ko, buhay pa kayo? Tawa siya ng tawa, sabi niya, buti na lang sinabi mo yon. Hindi na ako nagre-reklamo ngayon. Ano po? Tanggap mo na eh. Anong rireklamo mo kung tanggap mo? Hindi pa ba, ano? Tapos sabay abot ng gift certificate. Oh? Mercury drug. Mercury drug. Sabi ko sa niya, sana habaan pa ang buhay niyo. Di ba ba na? Uy, gusto mo lang ng gift certificate? Hindi. Sana humaba pa talaga ang buhay niyo. Oh. Di ba? Gaano ba kahaba ang gusto niyo? Hello? Gaano kahaba ang gusto niyong buhay? Di ba ba na? At kung gusto niyong mahaba ang buhay, tanggapin niyo, mahirap talaga ang mahaba ang buhay. Akala niyo ba yung mayaman walang problema? Marami problema yun. Kung mayaman ka, may problema ka. Kung mahirap ka, may problema ka. Kung malakas ka, may problema ka. Kung mahina ka, may problema ka. Lahat may problema. At ano sabi ko? Kung wala kang problema, baka ikaw ang problema. Di ba ba na? Lahat may problema. Everything comes with inconvenience. You either complain about it or you overcome it. Ano sabi nila? Sabi, alam niyo ang mga doktor ay si Google. Marami sa inyo ang doktor si Google. Di ba ba? Ano? Pag may nararamdaman, Google. Pumunta kayo sa doktor. Ha? Father, pag mababa daw ang kolesterol, nakakabobo. Napaisip ako. 2022 pang mababa ko. Parang hindi naman ako naging bobo. Di ba ba na? Kaya ka makailan, kumuha ko ng IQ test online. Nag-IQ test online ako. Siyempre, bayad. Lumabas ang result. Hindi naman bobo. Ano po? 110 pa naman ang IQ ko. Di ba? So, hindi totoong mababa ang kolesterol, nakakabobo. Di ba? Mahirap yung matalino ka, hindi ka umuunlad. Di ba ba, na? Mga minamahal na mga kapatid, mamili kayo. Turuan ang mga bata na yapusin ang hirap ng buhay. Di ba? Lahat reklamo na reklamo. Ang dami mga kabataan ngayon, konting hirap lang, reklamo. Di ba? Walang kinabukasan yung reklamo na reklamo. Magtiis ka. Turuan yung magtiis. Hindi sila dumanas na kung saan yung mga kaedad ko, dahil nagtitipid ang magulang para matagal magamit ng sapatos. Kung G's ang paa mo, 11 ang kukunin ng magulang mo. Ha? Hanggang umabot ng 11 ang paa mo, kasya ang sapatos, di po ba, ano? Ganon talaga. Naranasan nyo yun, di po ba, ano?
Kasi, nagtitipid eh. Lagyan mo na lang ng tissue. Di po ba, ano? Dati ang short, para makatipid, hindi mo alam kung puruntong o ang haba-haba. Di ba? Ang luwag-luwag ng waistline. Iniipit na lang ng belt. Kaya pag walang belt, mahuhulog. Di po ba, ano? Oh, nasanay ako doon. Hanggang tumanda ako, may mga pantalon ako maluwag. Anong problema? Pagdating mo sa airport, hawak-hawak mo ang pantalon mo kasi pag tinanggal ang belt, mahuhulog eh, di ba ba? Ano? Oh, ganoon talaga. Ha? It comes with inconvenience. Pag nagtipid ka, it comes with inconvenience. Kung gusto mo marangya ang buhay, it comes with inconvenience. Sabi ng isang lalaki, habang hinihilot ng kanyang misis, sabi ni Mister, ang sarap, natanggal mo ang sakit ng ulo ko. Sabi ni Mrs., ay nung ako hindi mo pa nakikilala, sinong humihilot pag masakit ang ulo mo? Ano sagot ni Mister? Wala akong sakit ng ulo noon. Diba? It comes with inconvenience, di ba? O, di ba, ano? Totoo yun, di ba? Oh, namili ka, yun ang pinili mo, hindi po ba, na? My dear friends, my brothers and sisters, what I'm trying to say, these weeds are simply part of life. Embrace them. Embrace them. Accept them. And overcome them so that you might become a better person today than yesterday. Amen. Again, my brothers and sisters, life comes with inconvenience. Life comes with inconvenience. Weeds are not always about sin. Most of the time, they are all about inconvenience. The first reading, if your weeds are brought about your sin, then go to confession. If you do not know what to do about it, then pray, as the second reading have said. But most of all, accept it. Problems have solutions. Inconvenience invites us to a different attitude. Whatever you choose, it comes with inconvenience. Stop complaining about it. Grow over it so that you will become a better person today than yesterday. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks